hindi inaasahan na sa loob lamang ng 5 taon, ay nalampasan na ng Lin ang Qin bilang pinakamayaman. Talagang hindi ka panipaniwala. Narinig ko na ang nag-isang anak ni Chairman Lin na si Lin Zigu ay matangkad at gwapo. Sa pagbalik niya bilang presidente, tiyak na siya ang bagong hari ng negosyo. Ang sinumang mapapangasawa niya ay talagang napakaswerte. Ang ganitong swerte ay tiyak na para sa akin, si Bai Jiao Jiao. Dumating na si Boss Lin. Boss Lin, Boss Lin, Sagutin Montag ang tanong, Boss Lin, hintuin namin. Boss Lin, Boss Lin. Narinig namin na bukod sa pagiging presidente, ang isa pang dahilan ng pagbalik mo ay ang pakikipagkasal sa iyong pinsan. Tutubi ito? Kuya. Kuya, bakit ngayon ka lang dumating? Ang tagal ko nang naghihintay sa'yo. Bakit nandito na naman itong pasaway na to? Ah, siya pala ang pinsan mo. Talagang bagay kayo. Tunay na magkatulad. Salamat sa inyo, kapag nakumpirma na ang petsa, ay ipapaalam namin sa inyo. Ang pagbalik ko sa bansa ay para sa isang bagay lamang, pagandahin ng Lin. Ang ibang bagay ay walang interes sa akin. Papa. Zino naman ito? Papa, sa wakas ay nakita rin kita, Nanan. Ano? Hindi ito possible. Sabi mo walang interes, ngayon may anak ka na pala sa labas. Talagang mapagkunwari. Talagang hindi mapagkakatiwalaan ang mga lalaki. Sa harap, mukhang mabait, pero sa likod, may anak na pala. Kinshuang-shuang. Baka naman. Hindi posible, hindi niya maaaring maging anak ko. Hindi gumagalaw ang bibig ni Papa. Paano ko narinig ang boses niya? Baka naman, narinig ko ang iniisip ni Papa. Noon, napakatigas niya. At sumama sa mayamang gwapo. Hindi niya maaaring maging anak ko. Kinshuang-shuang. Ano ba ang balak mo? Mayamang gwapo. Wala namang ibang lalaki sa tabi ni Mama. Baka may mailing akala SI Papa? Bakit mo pinunit? Hindi ko kilala ang tao sa larawan. Hindi ako ang tatay mo. Kailangan ko na namang ayusin ang gulo. Pero ang bata na ito ay talagang kahawig ni Boss Lin. Ay, nakakarinig talaga ako ng iniisip ng iba. Ang ganda. Kuya, talanggan mo kayo, please? Nanan, hindi talaga nagsisinungaling. Halika na, munting bata. Munting bata, ano ang gusto mong gawin ko? Sinabi and tita, shall we? May masamang tao na nagmamatiyag sa akin. Kailangan kong subukan muna kung siya ay mabuti. Ang tapang ng tatay kanina, baka may ipadala siyang masama sa akin. Matigas lang ang salita niya, pero mabait ang puso. Kaya hinayaan niya akong kunin ang laawan. Hindi, galit lang ang tatay, hindi kanya sasaktan. Nasaan ang nanay mo? Frida ka ubi aziyang makita? Paano kung masama ka? Hindi makapaniwala si Nanan. Kung hindi dahil sa idea ko noon, hindi sana nagkakilala ang mga magulang mo. Siya pala. Maasahan siguro siya. Kuya, naniniwala si Nanan na mabuti ka. Tulungan mo si Nanan na magpad na test. Kapag lumabas ang resulta, sisiguraduhin ni Nanan na pasasalamatan ka ng mabuti. Ay, sa murang edad ay marunong ng mangako. Kung magkaiba ang resulta, huhulihin kita. Hindi magsisinungaling ang nanay. Tiyak na anak si Nanan ng tatay. Sige, tutulungan kita, pero kailangan mong pangako sa akin na hindi ka na magpapakawala. Oh. Zigu. Talagang galit ka sa akin, ano? Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan mo ngayon. Shuang-shuang. Nangako ka na pakakasalan mo ako pagkalipas ng 3 taon. Naalala mo pa ba?
Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Isang simpleng delivery rider lang, may karapatan ka bang makipag-usap sa akin tungkol sa kasal? Shuang-shuang. Ano ba ang sinasabi mo? Nagbibiro lang, huwag mong seryosohin. Ang magiging asawa ko ay tiyak na mayaman o mahalaga. Paano ka mapapasama doon? Linzigu, para sa kaligtasan mo. Pasensya na. Qin Shuang-shuang. Bakit ka napakalupit? Pinili mo naman na. Bakit mo pa ginugulo ang buhay ko? Limang taon na, hindi ka nagjowa, hindi ka man lang lumapit sa babae. Gusto mo bang mawala ang lahi ng pamilya Lin? Ma. Naku po. Tamang ka naman. Ang hirap na magkaroon ng apo sa tuhod, tapos pinalayas pa. Ay naku anak, bakit ka ganyan? Lola, tatay, hindi naman sigurado kung Lin talaga yon. At saka, hindi ko tatanggapin ang anak ng isang ahas na babae. Ay naku anak, naku po. Tignan ninyo, tito at lola, huwag muna kayong mag-alala. Toto lang. Talaga. Pinapagawa ko na ang ENA test. Baka mamayang hapon may resulta na. Ay, si Chiao Tsin talaga, maayos mag-isip, hindi katulad mo. Puro katakot ang inintindi. Si Zigunga na magyoa. Naku ma, nasaktan si Zigu pag-ibig. Ano naman kinal aman ka odun. Kung sakaling totoong Lin ang bata. Naku, sinong ina ang magtataboy sa sariling anak? Sa tingin ko, baka may dahilan siya. Bakit niya ako ginanyan noon? Baka may iba palang dahilan. Xiaoxin, nandito ako. Kung magagawa mo ito, kahit anong bagong kotse, sabihin mo lang. Salamat tito. Hahaha. Sobrang excited na akong makita ang apo ko sa tuhod. Maghanda ka ng magandang regalo. Sige, bilis. Ay naku hehehe. Ang sarap marinig ang iniisip nila. Pwede akong makakuha ng maraming masarap kay Bossing. Tika. Parang pinyari kayo yung electric fan ng umalize kayo. Huwag kang matakot, pamilya tayo. Tito, lola, may masama na nangyari. Xiaoxin ano nangyari? Sabihin mo na, magsalita ka. Lumabas na ang ENA test, Boss Lin. Tot ung ama ni uin. Ang ganda, may apo na ako sa tuhod. May tagapagmana na ang pamilya Lin. Xiaoxin, malaki ang naitulong mo. Ito. Naku, mama, ayos na ito. Talaga pala, siya ang aking anak. Ano ba talaga ang nangyari noon? Gusto niyang ipanganak ang anak. Ibig sabihin, may pagmamahal pa rin siya sa akin. Noon, sobrang determinado siya. Baka gusto niyang magpanggap para makapag-asawa ng mayaman tapos nahuli. Mama. Tignan montag siya. Ano ba yang ekspresyon niya? Paano niya pabayaan ang sariling dugo sa labas? Tama. Bilisan mo, sunduin na natin siya. Isama na rin natin ang nanay niya para makilala natin. Ano bang makikita? Di man lang niya maalagaan ang sariling anak. Ganitong tao. Di ka dapat maging ina. Nalalaman mo ba ang buong kwento bago ka humusga? Bakit ka ganyan mag-isip, pabigla-bigla? Yun. Boss Lin, ito. Nalilito ang nasa sitwasyon.
Ipapaimbestiga ko na ito. Siguradong lahat ng detalye ay malalaman. Mas maasahan talaga si Xiaotsin. Qin Shuang. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo nitong 5 taon? Nalaman na namin ang totoo. Nakatira si Nanan sa New Bamboo Village. Si Kang Kiaohui ang nag-alaga sa kanya. Akamatay lang sa aksidente. Ngayon mag-isa na lang siya. Kawawang apo ko, gaano na ba siya katanda? Mag-isa lang, ang hirap nun. Ang hirap ng buhay ng bata, nakakulong ang nanay niya. Namayapa na si Fang Xiaohui. Gaano kaya kalungkot ang bata? Nanan, huwag kang matakot. Pupunta na ang tatay mo. Mag-isa lang si Nanan. Paano kung may masamang tao? Ang liit-liit pa niya. Sino ang mapoprotekta sa kanya? Di na natin siya pahihirapan pa. Lola, Tito. Malapit na tayo sa New Bamboo Village. Yun na. Oy. Ano, tinala na. Xiaogu, kanina may nakita akong grupo. Pilit na isinakay ang isang bata sa kotse. Plaka, Jiang A 53.656. Xiaoxin, tawagan mo ang mga tao. Samahan mo ako. Habulin natin ang kotse. Oo. Bosley, ang target ng sasakyan ay patungo sa labas ng lungsod. Nalok na namin ang target. 3 minuto na lang para mahuli. Bilisan pa, siguraduhin ang kaligtasan ni Nanan. Oo. Lumabas ka. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bitawan Montag. Maliit na cute. Anak ko ang hinahawakan mo, naghahanap ka ng gulo. Lindsay Gu. Akala Montag dahil nakasuit ka, importante ka na? Ikaw na maliit na kid. Ang lakas ng loob mo ay. Pero sayang, dito sa Jiang City. Ang pamilya Qin ay kalahati ng langit. Kung may utak ka, umalis ka na. Kalahati ng langit. Noong 5 taon na ang nakalipas siguro. Ngayon, wala na yan. Isang hamak na delivery rider, naglalaban pa sa pamilya Qin? Hindi lang laban, kaya ko pang. Patuluyin ang Qin Corp. Na mawala. Mukhang hindi updated si Boss Qin. Ipakilala ko. Ito ang bagong presidente ng Lin Corp. Lindsay Gu. Bakit parang pamilyar siya? Paano siya naging presidente ng Lin Corp? Ang mga matatanda, hirap na hirap makipag-ugnayan sa Lincorp. Ngayon, hindi natin siya pwedeng awayin. Boss Lin, tungkol sa nangyari ngayon. Hindi na namin kayo istorbo sa muling pagkikita ninyo ng anak ninyo. Ito ay isang malaking pagkakamali, sugurin nyo. Tigilan nyo na. Tigilan nyo na. Ang kaligayahan ko. Lindsay Gu, hindi ka ba natatakot na magkagalit ang pamilya natin? Humingi ka ng tawad kay Nanan. Miss Lin, pasensya na. Binabalaan kita. Kung makita kita ulit sa harap niya, hindi kita patatawarin, umalis ka. Boss Lin, hinding-hindi na kami makikialam. Kapag nasakop ko na ang Qin Corp, babalikan kita. Tara na. Okay, Kalang. Lindsay Gu, hindi ito ang huli. Hinay-hinay, hindi pa oras para magpadalos-dalos. Ang sakit ka-o. Ito. Anak. Ang lupit naman ng ginawa. Papa, Nanan, okay ka lang? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Nanan, pasensya na. Huli na ako. Hindi na kita pahihirapan pa. Papa. Galit na galit yung masamang tao nung umalis. Mag-ingat ka sa kanya. Ang talino talaga ni Nanan. Sa murang edad, nakikita na niya. Sa murang edad, marunong na siyang umintindi ng sitwasyon. Marami sigurong pinagdaanan. Papa, ano ang paghihirap? Wala. Dadahin kita ni Papa para makilala. Si Lolo at Lola, okay. Okay.
Papa, pwede bang isama ko yung paborito kong teddy bear? Siyempre naman. Gagalingan kayo talaga. Basta masaya lang ay lolo at lola. Para maligtas si mama. Nan. Kain na. Ito ay special na binili para sa iyo ni Lola. Salamat lola. Ang ganda-ganda ng batang ito. Kamukha ko ang mga mata. Talagang magandang lahi ng pamilya Lin. Lolo, sabi nila maganda daw ang mga mata ko. Kamukha mo pala. Talagang apo ako ni Lin Yahoy. Ang galing magsalita. Tingnan mo yung kayabangan mo, kahit gaano kaganda ang Janice. Galing PRN sa akin. Lola, ang ganda mo parang artista sa tea. Naku ang baby kao. Mahal na mahal ka ni Lola. Talagang anak ko. Ang tamis ng bibig ng apo ko. Boss Lin, ikaw. Papa, galit ka ba? Hindi sinasabi ni Papa na huwag mong kilalanin si Mama, pero kinalimutan niya na ipanganak ka ng palihim. Kaganya akong nilinlang ng 5 taon. Hanggang sa naging presidente ako ng Lin Corporation. Saka ka pa bumalik para magpakilala, ang ganyang tao ay masyadong mapagkunwari. Hindi bagay na maging misis ng pamilya Lin. Noon, dahil sa kanyang katigasan ng ulo, ako ay nalungkot at naaksidente. Kahit na sa kabutihang palad ay naibalik ang aking alaala. Ngunit ang hirap noong panahong iyon. Hindi ko pa rin makalimutan hanggang ngayon. Si Papa ay naaksidente rin noon. Sa madaling salita, kung hindi niya sasabihin ang totoo, hindi ko siya patatawarin. Mukhang talagang mahal ni Papa si Mama. Papa, huwag ka nang magalit, sinabi sa akin ni Tita si Ahoy. Noong buntis si Mama sa akin, laging siyang nag-aalala at hindi makakain. Hindi makatulog ng maayos. Napakasakit ng kanyang katawan. Nag-aalala, ano ang kinakatakutan niya? Sabi ni Mama, natatakot siyang hindi niya ako mapalaki ng maayos at natatakot rin. Na magagalit si Papa kapag nalaman noong buntis siya sa akin. Kulang pa sa nutrisyon at lalong humina ang katawan niya pagkatapos kong ipanganak. Matagal bago siya nakarecover at pagkatapos niyang gumaling, ay agad niya akong dinala pabalik. Okay na Nanan, huwag kang umiyak, nandito si Papa. Kanina mo sinabi na mahina ang katawan niya at kulang sa nutrisyon. Sabi ni Tita Xiaohui, noong panahong yon si Mama, ay napakahirap ang buhay. Hindi ba siya ang anak ng Kin Corporation? Bakit siya napunta sa ganoong kalagayan? Hindi ko alam, sabi ni Mama may masasamang tao na gustong saktan kami. Kaya palagi kaming lumilipat ng bahay, lagi niyang sinasabi sa akin. Na miss ka niya at natatakot siyang madamay ka. Papa, huwag kang malungkot, hindi sinasadya ni Mama na itago sa iyo. Nanan, kanina mo sinabing may masasamang tao. Dahil ba dito kaya palaging lumilipat ng bahay at nagtatago si Mama? Sabi ni Tita Xiaohui, noong una may masasamang tao. Na laging hinahanap si Mama para maprotektahan ako ni Mama. Kailangan niyang magtago. Masasamang tao? Baka noong umalis si Shuang sa akin, ay dahil may nagbabanta sa kanya. Nanan, sabihin mo sa Papa. Ano pa ang alam mo tungkol sa mga masasamang taong iyon? At sa mga nangyari kay Mama? Sabi ni Tita Xiaohui, noong panahong yon ay takot na takot si Mama. Hindi makatulog gabi-gabi kung mahahanap kami ng masasamang tao. Hindi na kami muling magkikita ni Papa. Siya, para maprotektahan ka. Kaya siya umalis. Mahal na mahal ka anay Mama at anay Papa, mahal din nila AKO. Hindi niya sinasadya na itago ito sa'yo, huwag kang magalit sa kanya. Si Jene? Mabait na Nanan, hindi nagalit si Daddy. Sigurado si Daddy makakahanap ng paraan. Para malutas ito. Matulog ka muna, sige. Shuang. Kailangan kong malaman ang totoo. Hindi na kita pababayaan na mag-isa sa mga problemang ito. Nakapasok ka pa sa oras na ito. Talagang pera ang nagpapaikot sa mundo. Maami pang benepisyo ang pera, basta't handa kang sumuko. Mililigtas kita. Ililigtas? Hindi ba't napaka-ironya ng salitang iyan mula sa'yo? Wala akong ginawang masama kay Ate Liu. Paano siya nasaktan? Ikaw ang pinaka-nakakaalam. Mahal kong kapatid, mali ang hinala mo sa akin. Kung gusto mo, magsayang pa ng ilang taon, edi habang buhay tayong maglalaban. Kinming lang. Hindi kita kailanman patatawarin. Miss, hindi ka pwedeng umalis. Piles, itulak mo ako. At Liu, Dahil, babalik na siya. Miss, hindi ka pwedeng umalis, miss. Xiaohui, Shuang, okay ka lang ba? okay ako, bilis, alis na tayo. Siege. Pagkatapos makawala sa kanya at gumaling, bigla na lang akong naging suspect sa pagpatay.
Ang tiwala ko ngayon. Kay Zigo na lang. Pero ordinaryong tao lang siya. Paano niya makakalaban si Kinming lang? Dad, ano ba talaga ang gagawin ko? Nalinaan ko ang isang tao na sinasabi na ay si Kim lang mismo. Nag-imbestiga ako, mula nang mamuno siya sa Kincorp. Siya at ang kanyang stepmother. Zik Sumayi ay sobrang close. Pinaghihinalaan kong may lihim silang tinatago. Kailangan ko ng karagdagang impormasyon. Isang pag-imbestiga. Nakuha. Kahit na may dahilan man siya o wala, kailangan kong marinig mismo sa kanya. Ano piapeng kailangan kong gawin? Para makuha ang puso mo, Buong araw hindi umuwi, dito ka na lang. Ganon ka ba siyang miss? ang kinalalagyan ni Ate Liu. May balita na ba? Kinuha niya ang pera, natural na nagtago ng malayo. Hindi ganoon kadaling hanapin. Ang ebidensya ni Shuang. Bagamat nakakabahala, hindi naman nakamamatay. Mas mabuti pa, hayaan na lang siyang mamatay sa kulungan. Huwag magmadali, muntik na niyang sirain ang ating plano. Masyadong mura para sa kanya. Sige nanga. Sundin kita. Kung wala kang silbi, ahit tingnan ka ay nakakadiri. Boss Lin, sigurado ka bang hindi ka papasok? Ngayon na malaki ang agwat ng kalagayan natin, baka mahiya siya ng sobra. Hindi maganda yon. Tara nananan, pasok na tayo. Nagkakilala na, ayaw pa rin akong makita. Siguro galit na galit siya sa akin. Matigas lang ang salita ni Mama at Papa, pero talagang natatakot siya para sa iyo. Ano ba yun basta nag-aalala siya sa iyo? Talaga? Kahit hindi sinasabi ni Papa, palagi siyang nag-isip ng paraan. Para tulungan ka. Sinabi rin niya sa akin na sabihin sa iyo na huwag sumuko. Sigurado siyang ililigtas ka niya. Nanan, hindi ako susuko. Magkakasama rin tayong pamilya. Mama, kaya mo yan. Sabihin ko sa iyo, Mama, noong panahong kulang ka sa nutrisyon. Sobrang nag-alala si Papa. Pinabili pa ako ng maraming supplements para sa iyo. Akala ko galit na galit siya sa akin. Ayaw niyang malaman ang kahit ano tungkol sa akin. Sisiguraduhin kong tutulungan ni Papa na mailabas ka agad, Mama. Nanan, pero napakalakas ng kalaban ni Mama. Kung may paraan, mas mabuti, pero kung wala, huwag pilitin. Ang mahalaga ay ligtas kayo, alam mo ba? Oh. Anong itsura nila? Mukhang hindi naman masyadong masama ang sitwasyon. Kayo naman. Wala ba kayong sasabihin? Ano ang gusto malaman ni Papa? Hindi ba hindi interesado si Boss Lin sa mga nangyayari sa loob? Eh di kayo na ang magsabi. Sige, gusto kong malaman. Zikin Shuang na naman ba? Siya ay isang bilanggo lamang. Bakit pa niya nagagalaw ang puso niya? Huwag hayaang makapag-apela siya. Dapat patayin si Tita Liu. Nanan, lumapit ka sa akin mamaya. Narinig ba? Oh. Mabait. Si Nanan ang pinakamasunurin. Sino ang hinahanap ninyo? Hinahanap namin si Miss Liu. Wala ang kapatid ka o. Umalis kayo. Sir, pakiusap, talagang mayroon kaming napakahalagang bagay. Paano ako makakapag-ulat kung ibibigay ko ang tao sa inyo? Ang putang inang babaeng iyon. Ngayon dapat siyang. Kung patuloy ninyo akong guguluhin, isusumbong ko kayo sa pagpasok ng walang pahintulot. Dapat patayin ang putang inang babaeng yon. Huwag kang mag-alala, mabilis lang, hindi ka masasaktan. Tatay, may taong gustong pumatay ng babae. Ano? Sira. Narinig ko siyang sabihin na dapat patayin ang babaeng yon ngayon. Hindi maganda, may peligro si Ate Liu. Pigilan mo. Ang lakas ng loob mo. Naglakas ka pa ng loob na pumatay para takpan ang katotohanan. Habulin sila. Ate Liu. Ayos ka lang ba? Ate Liu. Okay lang. Nanan,
Paano mo nalaman na papatay ng lalaking iyon ang isang babae? AKO. Narinig kayo lang. Sinabi ni Mama na. Hindi dapat sabihin sa iba ang mga bagay na naririnig sa isip. Pero patuloy na nagtatanong si tatay. Ano ang dapat kong gawin? May tinatago ka bang sekreto sa akin? Ayaw mong sabihin sa akin. Ay, nahihilo ako. Siguro natatamaan ako ng init. Kailangan kong yakapin para gumaling. Naku, nakalimutan kong nag-aral ng traditional Chinese medicine si tatay. Wala akong magagawa sa'yo. Kung nagkakasakit sa init ang aming nanan, uwi na tayo at magpapahinga, okay? Oh. Hindi nahuli ang mamamatay tao. Pero sinabi ni Tita Liu na pinilit siya ni Tsumi na siraan si Qin Shuang. At saktan siya. Si Tsumi na ito. Siyempre, kasabwat ni Kim Ming lang ang babaeng yon. Si Oxin. Sa ngayon, tulungan muna nating maibalik ang pangalan ni Shuang. Pagkatapos, imbestigahan nating mabuti yung gago. Sige na. Kuya. Bakit hindi ka sumasagot sa messages ko? Na-stress na ako sa kakaintay. Bakit ganyan ang suot mo? Sabi nila, ito raw ang pinaka-trending ngayon. SA Tingen K.O. Magugustuhan Montag. Tu. Kuya, bakit ka umiwas? Umuwi ka na at magpalit ng damit. Mare-review ang kaso, malaya ka na. Talaga? Ang galing. Makakasama na kita. Ikakasal na si Zigu. Ano NG nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Here pala si Zigu ng Lin Group. Kaya pala ang bilis niyang nakita si Ate Liu. Kung alam ko lang na ganyan ang background niya, dapat noon pa. Bakit pa? May iba na siyang babae. Bakit pa niya ako papansinin? Malamang dahil kay ina. Ano? Ibang-iba na ang lahat. Dapat alam ko na to. Ano pa ba ang inaasahan ko? Ano ba ang dapat kong sabihin? Ang tagal nating hindi nagkita. Congrats sa paglabas. Okay naman ang buhay sa loob, no? Tumaba ka. Tangang 2. Papa ang tensemo. First love mo Kazi. Ako. Yung sinanan, tignan mo si Papa ngayon. Kamusta ang itsura? Ang pogi-pogi. The best SI Papa. Mama. Nanan. Sinanan ang bumili nito. Wala akong kinalaman. Ikaw ang bumili. Salamat. Papa. Mama, yui na tayo. Kahit ano pa, salamat sa'yo. Alam mo naman, nanay mo rin si Nanan. Hindi ako pwedeng hindi tumulong. Di kita marinig. Lapit tayo. Hindi pwede, masyadong kaunti ang mga bagay na pwedeng itago. Mahuhuli niya tayo. Masyadong malayo, hindi ko marinig ang iniisip niya. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng nanay at tatay ko. Ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Totoo na ako ang nagbago ng pag-ibig. Ang pag-ibig na hindi pantay ang estado, hindi magtatagal. Lalo na noong namatay lang ang tatay. Hindi na pwedeng maglaro pa. Laro. Bukod pa riyan. May gusto ka naman, di ba? Pinaghirapan kong iligtas ang tao. Ito lang ang sasabihin mo sa akin. Kahit hindi masyadong alam ni Tita Liu. Pero sinabi niya sa akin. May problema ka, sabihin mo sa akin. Ang nakaraan, hayaan na natin. Ano ang magagawa kong sasabihin ko sa iyo? Si Kinming lang ay baliw. Hindi mo ba naisip na niloko ko si Ate Liu? Para lang makuha ang awa niya. Pero ngayon, pareho na ang estado natin.
Kung ikaw pa rin, ay hindi makalimutan ako. Pwede naman akong magpakita ng pagmamahal. Ayaw mo pa rin sabihin sa akin. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ano ang ipagkakatiwala ko sa iyo? Turuan mo ako. CJ, gusto mong matuto ng mga kalokohan? Sasabihin ko sa'yo, ang anak ni Linzigo, hindi pwedeng gawing ina ang isang ordinaryong tao. Hindi simple ang bagay na ito. Tiyak na may ibang dahilan. Siyempre alam kong may ibang dahilan. Ang galit ko noon at ngayon. Ayaw niyang umasa sa akin. Mas iniisip niya ang kapakanan mo, kaya ayaw niyang isama ka. Totoo. Bakit siya nagpupumilit? Kung ganon, hayaan na natin siya. Tingnan natin kung gaano siya katagal. Nag-away ang nanay at tatay, paang matigas ang ulo. Kapag may nangyaring masama, Pagsisisihan mo. Bakit? Bakit? Magkasama tayong lumaki. Tayo ang itinadhana para sa isa't isa. Bakit? 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 Linzigu. Ano ba ang meron kay Linzigu? Bakit? Bakit Montag siya mahal? Bakit hindi ako? Pasensya na, hindi ko sinasadya na saktan ka. ako ay sobrang nasasabi. Ayoko kitang saktan. Tama si tatay, may demonyo sa puso mo. Kahit gaano kakaganda ang suot, walang silbi. 100 beses kang lamang ni Zigu. Hindi. 1000 beses kang lamang. Bumalik ka. Isinasaalang-alang na ng aming kumpanya ang pag-terminate ng partnership, lalo na ang pakikialam. Sa mga internal na usapin ng Kin, wala kaming magagawa. Nandito ba ang manager ninyo? Nag-business trip ang manager. Kailan siya babalik? Hindi ko alam, baka isa't kalahating taon. Salamat. Noon, talagang naniniwala ako sa'yo, pero tapos na yon. Sa darating na stockholders meeting, bahala ka na sa buhay mo. Nakipagtanan habang nagluluksa, may mukha ka pang bumalik. Naisahan ako, may iligal na patunay na. Maging objektibo po kayo, huwag basta maniniwala sa chismis. Hindi ako nakipagtanan. Ang kinang tanging pinaghirapan ng tatay ko. Hindi ko hahayaang tapakan ng 2 ahas na yon, alam ko. Tunay kang nagmamalasakit sa kin, sana. Makakita ka ng malinaw. Nabigo na naman. Hindi magtatagal, magmamakaawa na yan sa akin. Parang naglalaro ka ng apoy, siguradong masusunog ka. Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka na lang. Hinming lang. Nabigo na naman. Ano? Gusto mo bang agawin siya sa harap ng maraming tao? Kung gusto mong bumalik sa Kin, may pinakamadaling paraan. Pagkasalan mo ako. Panaginip lang yan. Mamatay man ako, hindi kita pakakasalan. Masyado bang akong mabait sa'yo? Bitawan mo ako. Huwag mong gagalawin ang babae ko. Zandali, Bitawan mo ako. hindi ka o bibitivan. Hindi na ako yung kinsyong-syong. Hindi mo na ako kayang kontrolin. Huwag ka nang magpakita sa harap ko, nakakadiri ka. Hintayin Montag, pagsisihan Montag, 2. Mukhang hindi mo na kailangang magpakabayani, kaya na niya. Magtanggol sa sarili. Siya. Palagi siyang maluwag ang loob. Hindi naman nakakagulat. At saka, kanina ay ayaw ko namang pumunta. Kanina, sinong nagsabing huwag mong hawakan ang babae ko? Ako ba ang nagsabi? Umalis na sila, mag-focus ka sa pagmamaneho, sundan mo sila. Naisip ko na ang magiging buhay pag-asawa ng isang tao. Ang gulo siguro. Matapos makalaya sa detention, hindi man lang ako sunduin. Sa halip, hinanap pa itong maliit na cute. Kung alam ka o lang. Dapat noon pa ay hindi kita pinakawalan. Dapat pinatay na kita. Tito Zhang. Tito Lee.
Kayong dalawa ay kasama ng aking ama sa pagtatag ng negosyo. Dapat alam niyo ang ugali ko. Naiintindihan din namin. Hindi mo gagawin ang mga bagay na yan, pero Pagkalipas ng 3 taon ng iyong ama, pinilit lang na umalis ang lahat ng matatagal na empleyado. ang natira ay mga tama. Ginulo ni Tsumii ang grupo. Dapat noon pa inayos, pero bigla kang nawala ng 5 taon. Tapos ngayon ay biglang bumalik. Mahirap paniwalaan ng mga tao. Huwag kayong mag-alala, mga tito. Kung tutulungan niyo ako, ipapakita ko sa aksyon ang aking kakayahan. Pero bago yan, pwede mo bang sabihin sa akin? Ano ang nangyari nun? Ano PABA? Miss Clean ay obsessed sa mga trabahador ng takeout. Hindi lang nagalit ang kanyang ama, sinaktan pa niya ang yaya at tumakas kasama ng lalaki. Kayong dalawa na naman. Kami ay Nakita namin lumaki si Schwang. mas makakasigurado kung siya mismo ang magsasabi. Sie Schwang, Kwento Montag lang. Si Kinming lang, ginantihan niya ang kabutihan. Inakit niya ang stepmother, pinatay ang aking ama at ikinulong ako ng 5 taon. Inalisan niya ako ng kalayaan. Inalisan ng kalayaan? Ikinulong kanya? Kasinungalingan. Noon, ikaw ang baliw sa lalaki. Gusto kong ibigay ang buong pamilya kin sa iba. Ginawa ko yon para protektahan ang pinaghirapan ng aking amang pangaman. Wala akong choice, kaya dinala ko ang doktor sa bahay. Para gamutin ka. Nandito pa ang mental evaluation noon. Anak, huwag kang magpasalamat sa masama. Pwede pikin ang evaluation, hindi iyon totoo. Kung sasabihin mong ako ang pumatay sa aking amang kinupkop, may ebidensya ka ba? Isang hakbang na lang noon. Hindi naman kayo ganoon katanga para sabihin papabalikin ang isang taong 5 taon nang wala sa grupo. Upang pangunahan ang aming kin group tungo sa tagumpay, mahirap talagang makasabay kung walang sapat na karanasan. Tito Lee, Hindi nagbago ang pagtingin namin sa iyo, pero hindi namin ma-ignore ang realidad. Ganito na lang. Kahit papaano ay magkapatid tayo, kaya hindi kita pakinitan. May malaking kliyente ang kumpanya natin na Yang Gianni. Kapag naayos mo siya, personal kitang sasalubungin. yang Gianni. Siya yun? yung lalaking nanligaw sa'yo noon, kung mahirap pa sa'yo, okay lang, pwede kang umayaw. Tinatanggap ko. Hirap na hirap akong kunin siyang Gianni. Tapos ibibigay mo lang kay Ken Shuang. Dahil diyan, ay ako siya pinapunta. Gusto mong hamakin siya niyang Gianni. Dapat niyang matikman ang pakiramdam ng pagpapakumbaba. Pinabalaan kita. Sabihan mo siyang Gianni na huwag magpakalabis. Hindi dapat ang kapatid ko para hawakan niya. Kilala siyang Gianni sa pagiging mayabang. Noong naniligaw siya sa akin, ang dami niyang ginulong problema. Dapat tayo handa maging matagumpay man o hindi. Bisita ako ng Iseiru 888, pwede bang? Mag-check kayo every 30 minutes. Opo, miss. Alamin namin. Miss Kim, 5 taon din tayong hindi nakita. Pero ganyan ka pa rin, nagmamalinis at pinaghintay mo ako ng matagal. Isa 0 minuto akong maaga. Boss yang, biro lang yan. Paasakin matagal yun, wala kang karapatang sumagot. Kung negosyo ang pag-uusapan, huwag mong isama ang emosyon mo. Noong nanliligaw ako ng todo, bakit mo ako pinagtabuyan? 3% diskwento at dagdag na 2% na shares. Tapos Hindi ako satisfied. Maliban kung lumuhod ka sa harap ko. lumuhod ka. Anong mapapala mo? Masarap lang sa pakiramdam sandali. Ilang taon mo nang pinapatakbo ang pamilyang negosyo, bakit wala kang pagunlad? Ganyan pa rin ang kabataan mo. Mukha ka namang mayabang ulit. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ka nagkagusto sa isang delivery rider. Wala kang pakialam, ang kailangan mo lang malaman sa pakikipagtulungan sa akin. Makakakuha ka ng tunay na benepisyo. Ang kolaborasyon ng Kin at Yang ay magiging panalo para sa lahat. Panalo sa lahat, bakit ikaw ang pipiliin? At hindi sina Kinming lang at Sumi. Hindi masama ang alok nila kaysa sa iyo. Kung pati malalapit sa kanila ay pinapahamak nila, paano sila makikipagtulungan ng tunay? Sa mga taong hindi nila kilala, May punto ka, ngayon. Ipakita mo sa akin ang iyong sinseridad. Inumin Montag. hindi ako alam, hindi ko alam sa galing. Maraming CCTE dito. Bilang presidente ng yang group, may respeto pa rin ako sa sarili ko. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang magbukas ng sarili mong bote. Hindi mo inaasahan,
Nilagay ko ang gamot sa baso. Dito mismo. Kung ganoon, pasok na tayo. Hindi, kailangan kong mag-report muna sa tatay mo. Kung magre-report ako, makakapasok pa ba ako? Hello, Boss Lin. Ginala ka o SI Nanan, Nanan. Dalhin mo ako. Hindi maganda ang pakiramdam ng babaeng ito. Kailangan ko siyang dalhin palayo. Sino ka, Zinira Montag ang plano ka o. Ginoo, labag sa batas ang pag-abuso ng gamot, isipin mong mabuti. Sigs, gusto mong maging bayani? Inumin mo rin, inumin mo. Ayoko nang maging bayani. Inumin Montag. Kung hindi mo kayang inumin, umalis ka na. Close ako sa boss ninyo. Ano ang magagawa niya kung dumating man? Hindi niya madadala ang aking biktima. Kinschwang-schwang. Hindi mo inaasahan na dating ang araw na ito. Hindi na ako makapaghintay. Na makita ang itsura mo kapag nalalasing ka. Hinding-hindi. Maniwala ka o hindi, tatawag ako kailan. Siya ay isang babaeng madaling makuha. Pwede ko siyang apihin. Kung paano ko gusto. Tumahimik ka. Sino ang hindi makuha? Ano ba ang alam mo? Hinampas Montag ako. Isusumbong kita kailan. Sige. Bahala ka kung ano ang gusto mong gawin. Sasabihin ko sa'yo, Linzigo, lalabanan kita hanggang dulo. Hindi ito matatapos sa ating dalawa. Bakit pamilyar ang pangalang ito? Siya ang bagong presidente ng Lin Group. Walang silbi, puro kapalpakan lang ang nagagawa. Anong gagawin ko? Sayang ang lahat ng plano ko. Pero na yon. Ang Yang family ay umaasa pa rin sa Lin family. Hindi natin sila pwedeng awayin. Anong gagawin ko? Kailangan kong mag-relat. Hindi kaon ga kayang zaktan, ikaf PA? Shuang-shuang, alam mo ba? 5 taon na. Sa bawat sandali, naaalala ko ang magagandang alaala. Papa, nagalala ka ba kay mama? Anong alala? Kung hindi lang dahil sa'yo, hindi ko siya papansinin. Namaga na nga ang labi mo. Matigas pa rin ang ulo mo. Hindi lang alala, tingnan mo nga ang itsura niya. Ayaf nan ga bitawan si mama. Si Aoksin, gusto mo bang masaktan? So hindi pala importante asay mama kay papa. Kailangan kong tulungan si mama na humanap ng bagong papa. Buhay pa naman ako, bakit kailangan ng stepfather? Pero single asay mama. Kung ayaw mo siya, ang lungkot-lungkot niya mag-isa. Hindi ako nagrereklamo, papa, tanggapin mo na lang. Shuang-shuang. Mama, nagising ka na. May masakit ba sa iyo? Wala naman. Pero parang nananakit ang labi ko. Nakakailang naman. Baka maga na naman sila. Malamang. Kasalanan ko kaya kailangan mong sumaklolo. Pero, hindi naman kailangan ng formalidad sa ating dalawa. Alam mo naman si Anjanye, ay hindi mabuting tao. Mas pipiliin mo pa siya kaysa sa akin. Maraming paraan para makuha ang suporta ng mga shareholders. 5 taon na ang nakalipas, malaki na ang Lin Group. Pero napanggap ka bilang delivery rider, niloko mo ako ng matagal. Paano ko malalaman kung totoo ang sinasabi mo ngayon? Nag-delivery rider ako para patunayan na kahit wala ang Lin family, kaya kong mabuhay. At dahil sa aksidente, nawalan ako ng ilang alaala. Ikaw pa ang nagligtas sa akin. Hindi ko sinasadyang itago. Nagkasundo tayong ikakasal pagkatapos ng 3 taon, pero Ako ang nagbago ng isip. kasinungalingan. Pinilit ka ba ni Kinming lang? Siya ay isang baliw. Sa madaling salita, hindi na tayo maaaring bumalik. Ang isang buwan na pagkakulong ay parang bangungot. Hindi ko kayo mapapahamak. Ano ang pagkakulong? Pagkakulong. Pagkakulong. Anong pagkakulong? Direkta itong sinabi ni Nanan. Dati hindi niya naintindihan ang ibig sabihin. Pero ngayon, Naalala na niya. Miskin lang.
Talagang walang respeto sa batas. Kaya si Shuang, noon ay para protektahan ako. Dahil sa problemang ito si Shuang, kaya niya ako hiniwalayan. Malamang. Hindi niya talaga ako tinalikuran. Huwag mo nang hintayin na lumuhod pa sila sa'yo. Sa direksyong ito, magdagdag ng tao at imbestigahang mabuti. Bukod dito, mamili tayo ng mga kailangan para sa pagbabantay mamayang gabi. Siege. Ito ang gamot. Babalik siya mamaya, matulog ka muna. Ano nangyari? Ako kanina pa talaga. Ito ba ang hinahanap mong dokumento? Ang orchidas ng tatay ko ay talagang may kinalaman sa'yo. Sinadya mong mauna sa pag-uwi ko. Para sunugin siya at itago ang ebidensya. Kahit yung sulat na ipinapakasala ko sa'yo ay peke rin. Tumakas ka na lang. Hindi ba pwedeng sumunod ka na lang? Bakit Montag ako pinipilit? Ang tatay mo, isa siyang hipokrito. Alam Montag, PA? Sa harap ay parang anak niya ako. Pero sa totoo lang, palagi niya kinukolekta ang mga ebidensya laban sa akin. Itinago niya ang lahat ng pangunahing teknolohiya. Nagnakaw ka ng pera ng kumpanya at mailakas ka pang magsalita. Napakalaki ng tiwala niya sa'yo. Pero para lang sa sarili mong kapakanan. Inampon niya ako. Paalangpunan ang kawalan niya ng anak na lalaki. Nagpapanggap lang siya. Binigay niya sa'yo ang pinakamagandang oportunidad, hindi ko man lang maabot. Bakit mo siya ginaganito? Bakit? Tama na. Huwag mo nang sabihin yan. Gusto ko lang malaman kung nasaan ang USB. Nasa Linsigu BA? Totu BA? Wala akong kinalaman sa kanya. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Naibigay ko na kasi uwi ang gamit. Kung hindi lang, para maghanap ng mas maraming ebidensya, hindi ako babalik. Alam Montag BA? Napakalalim ng pagmamahal mo sa kanya. Pero 2 buwan ka ng buntis. Ano? Kung magpapakumbaba ka lang, gagawin kitang parang tatay. Itaturing kong anak ko ang batang ito. Kung hindi, pagdurusahin kita. Ng tunay na impyerno. Bakit hindi ka na lang sumunod? Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Tandaan mo ang sinabi mo. Kung saktan mo ang anak sa sinapupunan ko, hindi kita patatawarin kahit maging multo ako. Huwag kang mag-alala. Ayusin ko ang pinakamagaling na doktor. Pero bago manganak, hindi ka pwedeng lumabas kahit saan. Meron at merong pagkakataon. Ang pangit ng taste mo sa lalaki. Para ka namang baliw. Nagkanulo mo ang tatay ko. Akala ko, kapag pareho na tayong nasa peligro, hindi ka na niya isipin. Hindi ko inaasahan. Nasasabihin niya yan. Ayaw niyang. Ako'y manatili sa tabi ni Kim Ming lang. Pero bago mabuntis, talagang naghahanap ako ng katotohanan. Pero ngayon, gusto ko lang naligtas na mailabas ang anak ko. May paraan ako para maging masaya tayong lahat. Schwang. Xiao Hui. Kim Ming lang. Schwang. Hindi ko alam na ganun kababoy si Yang Yinye. Lahat ng ito. Ay desisyon ni Tsumii nang walang paalam. Maniwala ka sa akin, please. Ano ang ibig mong sabihin? Sinadya mong magpusta. Pero nakipagkasundo ka na pala kay Anjanye. Lahat ng ito. Ay desisyon ni Tsumii nang walang paalam. Gusto ko lang na sumuko ka. Pareho kayong traitor. Walang pinagkaiba. Linzigu, kung talagang mahal ka niya, dapat tulungan ka niya, hindi ka niya pababayaan. Hindi siya kasing ganda ng iniisip mo. Basta pakasalan Montag lang ako. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, pati ang paghihiganti. Pawawalan ko si Tsumii, ano sa tingin mo?
Nababaliw ka na. O, iyon ding hukay. Hindi ako muling mahuhulog. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Impossible. Alisin mo ang maruming kamay mo. Ayos ka lang. Nanay, may sasabihin akong sikreto. Ano na naman kaya ang pinag-uusapan nila? Siguro, sikreto ng mga babae. Totoo. Ang linaw kong narinig, ang galing ko, no? Ang galing-galing ng nanan natin. Shuang-shuang. Tumira ka muna sa amin, may mga bodyguard naman. Isa lang akong outsider. Parang hindi tama. Paano naging outsider? Nane, nang wala ka. Hindi ako makatulog gabi-gabi, mukhang magpupuyat na naman ako. Bakit ka hindi makatulog? Hindi lang puyat, wala ka. Nawawalan din siya ng gana kumain. Sige na nga. Bagay na bagay, ang ganda ng tambalan. Sayang, mas maganda pa rin kami ni Zigu. Kung ganito ang takbo, malapit na ang pangalawa at pangatlong anak. Pag-isipan ko ang mga apo, masaya na ako. Isa pa. Ayaw ko, NA. Bakit ayaw mo na? Hindi ba paborito mo ang orange? Kasi nandito si nanay, busog na ako. Busog pa ako, hindi pa natutunaw. Hindi pa natutunaw. Hindi na kaya ni Nanan, bigay mo na kay tatay. Saan ka pupunta? Dahan-dahan. Sige, kain mo na. Nanan, tingnan mo ang binili ni tita para sa iyo. Para sa again? Ito ang pinakasikat na laruan ngayon. Gusto mo? Madali lang ang isang bata, kayang-kaya ng kuya mo. Bigla ka na lang mabait sa akin. May problema ka siguro. Malaki na ako, hindi na mahilig sa laruan. Ano ang gusto mong laruin? Sabihin mo sa tita. Bakit ka nandito? Zenozia? Siyempre ako, ang maganda at mabait kong nanay. Ikaf, kayo. Naiinis ako, sayang ang mga binili ko. Mukhang magkasama na kayong nakatira ah. MS. May oras kabi para mag-usap. Hindi pwede. Si Nanyin ngayon ay paborito ng pinsan mo. Kailangan mo lang siyang dalhin sa lugar na walang tao. Ako na ang bahala sa iba. Pero paano kung may mangyaring masama? Masisira ang pangarap kong maging mayaman. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kapag nagbalikan na sila, wala ka ng pagkakataon. Pero, maliban na lang kung gusto mong isuko ang posisyon mo bilang bida sa pamilya Lin. May bagong bukas na amusement park na maraming bagong rides. Perfect para sa family bonding. Xiaoxin, sama ka na rin. Magkasama tayo. Ako? Gusto mo bang sumama? Gusto mo sumama ni Nanan? Gusto. Ang tagal ko nang hindi nakakapag-roller coaster. Noong araw, ang hirap kong pilitin. Bago kita napasakay. Takit Paula SI Daddy SA roller coaster. Mahina ang puso ko. Kung hindi ka takot, subukan natin ulit. Huwag mong istorbohin ang bonding nila. Pumila ka na lang at bumili ng ice cream para sa amin. Ziga. Nanan, ako. Ano ang gusto mong sabihin, tita? Hindi pa rin sinasabi ng babaeng yon kung ano ang balak niya. Baka naman ibebenta niya ang bata sa liblib na lugar. Ibebenta ang bata?
Gusto ko talagang maging parte ng mayamang pamilya, pero hindi ko naisip na kailangan kong manakit para makamit yon. Hindi ko masyadong naintindihan, pero parang ayaw niya. N.A. Stockton AKO. Tara, hanap tayo ng ibang mapaglilibangan. Maganda at Mabe SIT na Jiao Jiao. Siguradong maalagaan mo ng mabuti si Nanan. Hindi naman ganoon kaganda ang sinasabi mo. Bukod kay mo, May, ikaw ang pinakamagandang ete na nakita ko. Ha? Pero dati sinabi mo pang pangit ako ah. Mali ka ng alala, kagaya mong magandang ete, sa hinaharap ay tiyak na. Mag-asawang sobrang yaman. Toto. Tamakan ga, halika, samahan kita kumain ng masarap. Anong klaseng roller coaster yan? Ayaw ko nang sumakay ulit habang buhay. Para sa'yo. Huwag na. Okay lang ako, wala talagang nararamdaman. Hintayin mo muna ako sandali. Huwag na. Medyo. Dahan-dahan ka sa pag-inom. Okay ka na ba? Ikaw talaga, ayaw mong umamin ng kahinaan. Shuang-shuang. Pagod ka na ba? Dahil sa ilang bagay. Nasayang natin ang 5 taon. Ayaw mo. Hindi natin masasabi ang buhay. Siguro ito na ang tadhana. Kung gayon ang muling pagkikita natin. Ay tadhana rin. Sa mga nakaraang taon, marami tayong pinagdaanan at nagbago. Hindi na talaga tayo babalik sa dati. Kung gayon magsimula tayo muli. Ayaw ko nang bitawan ka, ipagtatanggol kita habang buhay. Pwede ba? Siguro noon ay masyado akong makasarili. Bilang ama ni Nanan, may karapatan siyang malaman ang lahat. May problema. Anong nangyari? Nasaan sila Jiao Jiao at Nanan? Nawawala silang dalawa. Ano? Nanan. Si Auxin. Tumawag ka sa staff, maghiwalay tayo sa paghanap. Siege. Pasensya na, makistorbo lang. May nakita ka bang ganito kataas na batang babae? May 2 hair clip sa kanang bahagi ng ulo. Wala akong nakita. Ang daming kithili. Paano sila nawala? Mahal ka talaga ni Bai Jiao Jiao. Baka naman dahil sa pag-ibig, saktan niya si Nanan. Huwag muna tayong magpanik. Kilala ko si Jiao Jiao. Bagamat pasaway si Jiao Jiao. Pero wala siyang lakas ng loob para gawin yon. Siguro, nag-silent mode ang phone nila habang naglalaro. Di niya kaya yon. Pero kaya ni Nakinming lang at Sumi. Hindi pwede si Nanan. Mahulog sa kamay ng dalawang baliw na yon, hindi pwede. Ang ibig mong sabihin, Sumi, nawawala si Nanan. Ikaw ba ang may gawa nito? Anong kinalaman ko kung nawala ang anak mo? Kung hindi kayong dalawa, sino pa ang may gusto sa amin ng anak ko? Tamaka, kung akon ga, ano naman? Sana masyahan ka sa pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Hoy, Sumi. ano? Tumawag ng pulis, bilis. Ma, Nanan, Saan ka napunta? Kinabahan ako. Ano nga ba ang pinakagusto kong mangyari? isip ka, tiding nan KO. Gusto kong magpakasal sa lalaking may bilyon na kayamanan. Sana may 8-pack tapos gwapo. Kitang-kita, gusto mo ng asawang bilyonaryo. Ang galing naman. Higit pa, gusto mo may 8-pack at guwapo. Nabasa Montag pa, yon? Child genius ako, pero sekreto to. Huwag mong sasabihin sa iba. Paano ko matutupad ang pangarap ko? Na silent mode, sorry na. Pero may importante akong sasabihin. Pumunta sa akin si Sumay. Sige Nanan. Tandaan mo ang usapan natin. Di ko makakalimutan. hindi pwede to, kailangan umaksyon tayo. Simulan natin kay Sumi.
Boss, Ms. Lin Chin. May 2 pulis na humahanap sa inyo. Ano? Na-ospital siyang Jianye? Ayon sa report, lason ang dahilan. Ayon sa investigasyon, kayo ang huling nakakita sa kanya. At nagkaaway pa kayo, samahan niyo kami sa presinto. Magbigay ng statement. Ang nangyari kayang Jianye? Parang nangyari sa tatay ko noon. Baka kaya, Lahat ay nagkataon lang. Huwag kang mag-overthink. saan naman galing ang napakaraming pagkakataon? At nung gabing aksidente siyang Jianye, dumating pa si Kiming lang sa ospital. Mas baliw siya ngayon kaysa 5 taon na ang nakalipas. Nanan, aking Nanan. Shuang-shuang. Kakatulog lang ng bata. Si Nanan ang buhay ko, hindi pwedeng may mangyari sa kanya. Alam ko, ikaw rin ang buhay ko. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Boss Lin. Isang villa. Malamang doon niya ikinulong si Kin 5 taon na ang nakalipas. Dapat talagang balatan ko siya ng buhay. Boss Lin, nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Nakalason sa amang hindi tunay, ikinulong ang kapatid na babae, tapos gusto pa niyang pakasalan. Hindi siya karapat-dapat. Kulang ang ebidensya ngayon, at yung doktor na gumawa ng eksaminasyon kay Kin. Nasa ibang bansa, baka. Ano man ang mangyari, humanap ng paraan para mahuli siya. At bantayan din si Xumi. Hindi ako naniniwala. Hindi sila bakal na pader. Siege. Ilang bises na kitang pinaalalahanan. Huwag kang magdesisyon ng mag-isa. Gusto mo na bang mamatay? Lahat ng ginagawa ko para sa iyo. May patayan kayo ng ama. Hindi na manggari yan. Megasing ka na. Ikaw ang pumatay, ay kayo ulang ka nagbigay. Ng lason, di ba? Ikaf ang mastermind. Kung hindi mo talaga malala. Pwedeng ipadala ko sa kanya para makita ng mabuti. Huwag kang maglakas loob. Kung papatayin siya ngayon, masyadong halata. Maghintay tayo ng tamang pagkakataon. Nasa akin ang ebidensya na tayo ang nagpakamatay sa matanda. Paano mo ako papatayin? Walang kinalaman ang ebidensya. Ang tagal na nating magkasama. Paano kita masasaktan? Talaga bang mahalaga sa iyo ang samahan natin? Si Schwang para es akin. Ay isang tropyo lang na gusto kong makuha. At ikaw. Ang tunay kong kasama. Alam kong may pagmamahal ka sa akin. Pinakakinamumuhian ko ang pagbabanta. Pipili ako ng espesyal na 3 paraan para sa iyo. Presidente ng Ling Group, pagpatay sa kasosyo dahil sa pag-ibig. Ano mang sismis ay paniniwalaan ng mga netizen. Ang mga netizen ngayon, gusto lang nila ng kasiyahan, hindi mahalaga ang katotohanan. Kung gusto niya talaga akong pakasalan, bakit hindi natin gamitin ang sitwasyon para sirain ang relasyon nila? Gagamitin mo ang beauty trap. Hindi pwede. Kahit baliw siya, hindi naman niya ako pinilit. Nagawin ang ganong bagay. Hindi pa rin pwede, hayagan silang nananakit ng tao. Anong hindi nila kayang gawin? Talagang delikado. Ang daming ginawa ni Xumi sa likod niya. Mga bagay na sumakit sa akin, konting pagsisikap na lang. At magpapatayan na sila. Mas gugustuhin kong ako ang pumunta kaysa sayo. Kung ikaw ang pupunta, isa sa inyo ay tiyak na hindi lalakad palabas. Kaya kong umarte, noon niya napaniwala kita. Ngayon ay kaya ko siyang harapin. Iba yon. Hindi ka naniniwala sa akin. Paano naman hindi ako naniniwala sa'yo? Huwag kang mag-alala, may lihim akong sandata. Para makapatanggol sa sarili. Pero ito, At saka, kailangan pa ng isang tao. Kung magaling ang pag-arte, may 80% na tsansa na manalo. siya ba ang sinasabi mo? Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang pangalan ng pinsan ko, Malaska. Huwag ka nang magpakita sa harap ko, umalis ka. Nanan, nanay mo ay walang kwenta, hindi kayan hawakan ang puso ng tatay mo. Sinabi ko na sa iyo, hindi siya mapagkakatiwalaan sa mundong ito. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa iyo. May sumii ka na. Bakit mo pa ako pinipilit? Sumayi. Ginamit ko lang siya, pero sa iyo, punay ang nararamdaman ko. Matutulungan kitang makuha ang kustodi ni Nanan. Talaga.
Ang apartment na ito ay sa kaibigan ko. Hindi alam ni Sumayi. Tungkol naman kay Linsigu. Ako mismo ang haharap sa kanya mamaya. Totoo o hindi, malalaman natin. Alam ko ang gusto mo. Tulungan mo akong mabawi si Nanan. At ang EXB na ito ay sa iyo na. Pero, ang USB ay pangalawa lang. Ang mahalaga ay nasa tabi kita. Huwag kang masyadong masaya, hindi pa kita napapatawad. Hindi ako ang naglason sa tatay. Si Tsumei lang ang may kagagawan. Kasabot ka rin, kasuklam-suklam. Maliban na lang kung ikaw mismo ang papatay sa kanya. Ano? Hindi mo pa rin kaya? Kung ganon, wala na tayong pag-uusapan. Bigyan mo ako ng konting oras. Sigurado akong masisiyahan ka. Kahit isang araw lang tayong mag-asawa, malalim ang utang na loob. Seryoso ka ba? Para sa iyo, gagawin ko ang lahat. Sumi, ito ang taong buong puso mong minahal. Walang ebidensya. Nakuha ang core technology. Malapit na tayong makontrol ang Kin Core. Anong inisip Montag? Pagkatapos mawalan ng proteksyon ng Lin Corp, silang mag-ina ay paang isda sa palengke. Madali na lang. Nating matutupad ang plano natin. Anong balik Montag? Kay Kin Schwang? Siyempre, ulitin natin. Ipapasok natin siya sa mental hospital. Kung magdadalawang isip ka, maghihiganti ako. Halika. Tayo lang ang bagay sa isa't isa. Sa susunod na buhay, hindi kita pababayaan. Sagitin siya. Oo. Oo. Kung talagang gagawin niya, Zigu. Paano kung hindi niya mailigtas? Maniwala ka kay Zigu. Magagawa niya ito. Uminom ka. Wala na si Sumayi. Sa pagitan natin, wala nang hadlang. Anong ibig mong sabihin? Ginawa na niya? Anong nangyari kay Sumi? Nawala na siya. Hindi na tayo umaistorbo. Ano ang sabi ni Linsigu? Pumayak siya. Magkakasal na siya at si Baiji Aojiao. Isang simpleng babae lang. Kapalit ng 5% na shares ng Kin. Sulit na sulit. Pero ang relasyon natin, mas lumalim pa. Hindi pa tapos ang lahat. Ano ang balak mo? Patay ng Gazik Sumayi. Ano pa ang gusto mong gawin ko? Buti na lang handa ako. Hindi pwede. Painumin pa natin siya ng alak. Hanggang ngayon, ayaw pa rin magsalita. Paano niya nagawa ito? Ang daming nangyari sa loob lang ng isang buwan. Dati ayaw na ayaw nila sa isa't isa. Ngayon ikakasal na. Kung totoo ang tungkol kay Kin, labag sa moralidad. Oo nga.
Maligayang pagdating sa inyong lahat. Sa kasal namin ni Shuang-Shuang, magtutulungan kami para mapaunlad ang kin. Bukod pa rito, ako ay ituturing ko ang anak ni Shuang-Shuang na parang akin. Sana ay suportahan ninyo kami. Dahil nandito na kayong lahat bilang patunay. Pwede bang may kasulatan? Anong klaseng kasulatan? Gawin si Nanan. Ang tanging tagapagmana ng kin. Pagkatapos ng kasal natin, magkakaroon pa tayo ng anak. Bakit minamadali? Ayaw mo ba? O yung sinabi mo kanina? Puro kasinungalingan. Niloloko ka nga niya. Anong ginagawa mo dito? Pumayag na si Shuang-Shuang na pakasal sa akin. Huwag kang makialam. Pakitang tao lang mga kasama sa kin. Makakakuha kayo ng malaking regalo. 5 milyon ang halaga ng imported na kagamitan. Bakit hindi ko ito nakita? Pati ang records na materials. Bakit malaki ang diferensya sa nakita ko? Uun ka. Anong ibinigay mo sa kanila? Nabura ko na lahat. Paano nangyari ito? Binigay ko na sa iyo ang orihinal, may backup lang. Nagloko ka sa akin, gumamit ng pera, pakitang tao. Karapatapat ka Kaikin? Ang sama ng kita ng kumpanya. Ikaw pala ang may pakana. Akala mo ba kapag na-expose na? Tapos na ang lahat? Sabihin ko sa iyo, Linzigu. Ilang taon lang ako sa bilangguan, paglabas ko. Ay ako pa ring bumangon muli. Wala ka ng pagkakataon. Sumayi. Nakita Montag ba ako? Nadesmaya KBA? Ganon pala. Sinadya ninyong magpanggap na nag-away para lang. Magpatayan kami. Desisyon mo yan. Wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Naloko tayo, huwag tayong padala sa kanila. Kung pag-usapan ang panluloko, ikaw ang pinakamagaling. Dinaya mo siya. Sinaktan mo ang puso niya at pinatay mo pa siya. Tumigil ka. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Wala ka ng pag-asa. Mayi. Huwag kang tanga. Kung ako ang mabubuhay, may pag-asa pa tayo. Pinatay mo ang amang di mo kadugo. Pinagsikapan mo ang asawa mo. Wala kang konsensya. Hindi lang yan, ikinulong Montag si Shuang-Shuang. Nagsinungaling ka at pinatay mo si Yang Jianye. Pwede akong magpatunay. Ano? 2 buhay ang pinatay mo? Nakakagulat, akala ko mabait ka. Pero mamamatay palang tao ka pala. Buti na lang may boss Lindsay MS. Kin. Kundi, naloko na tayo habang buhay. Bulag ako, pinaglaruan mo ang Kincorp. Nang matagal na panahon, kailangan nating magpulong. Ibalik ang pera namin. Wala akong kasalanan, kayo ang may kasalanan. May ebidensya, hindi ka na makakatakas. Hintayin mo ang hatol sa iyo. Dumating na ang pulis. Tumigil ka. Iputok mo ang baril. Hindi pa ako talo. Kung lalaki ka, papatayin ko siya. Kung mapatuloy ka, lalaman ang kasalanan mo. Akala mo tagpi nakatako ako? Natatakot ba ako? Kumalma ka. Huwag kang padalos-dalos. Huwag kayong lumapit. Hindi pa ito tapos. Pinilit ninyong mapunta ako sa sulok. Babayaan ninyo lahat ito. Huwag kang tatakbo. Tumigil ka. Si Tsumiyi ay nasa pangangalaga na ng pulis. Wala namang problema. Si Kinming lang, walang balita. Hindi madaling mawala ng ganito kay Klee. Meron pa siyang kasabwat. Tatay, hindi tayo gagantihan ng masamang tao na yan. Pasok na tayo. Hindi, pinalakas ni tatay ang sistema ng seguridad sa villa. Hindi tayo mapapahamak. Si Aoxin, kahit sino ang lalabas. Sa loob ng 2 buwan, kailangan may 2 bodyguard. Naiintindihan. Nanay, maganda ba ako? Maganda naman. Maganda si Nanan kahit ano ang suotin. Nanay, pwede bang huwag ka nang bumalik sa Queen Family Villa? Ayaw ni Nanan na maghiwalay kayo ni tatay. Na, pwede bang tumira ka pa ng ilang araw? Yung sinabi mo dati. Naisip mo na ba? Pupunta ako kay Tito para maglaro. Kung mas malaki ang guilt niya kaysa sa pagmamahal. Hindi ba't masasaktan lang siya kung papayag akong magbalikan? Guilt kaysa pagmamahal. Hindi, kailangan kong mag-isip ng paraan, Schwang-schwang Bata ka pa lang, pero ikaw na ang leader ng King family. Congratulations, Tito. Sana'y magtagumpay ka sa hinaharap. Salamat, Tito. Kung pwede lang maging apo ko, mas maganda. Kung hindi, pwede rin si Zigu.
Pwede rin siyang maging live-in son-in-law. Pinsan mo ay presidente ng Lin family. Paano siya magiging live in son-in-law? Ang tao, hindi dapat masyadong matigas ang ulo. Bakit pa? Magtiis sa isang matandang puno. Dapat maghanap ng iba. Matandang puno, ako ba ang tinutukoy niya? Maghanap ng iba. Jiao, anong nangyari sa'yo ngayon? Nagkamali ka ba ng gamot? Paano naman? Noong wala si Shuang Ji, maganda naman ang pagpapanggap nating magkasintahan. Maganda. Huwag mo akong pagbintangan, wala namang ganoon. Meron, naniniwala sila. Maganda at mabait si Jiao Ji. Magaling pa magsalita. Kung magiging stepmother ko siya, siguradong masaya. Nanan, gusto mo ba talagang maging? Stepmother Montag siya? Siyempre, bukod kay nanay, si Jiao Ji. Ang pinakabagay kay tatay sa mga nakilala ko. Nanan, ang tamis ng dila mo. Hindi na sayang ang pagmamahal ko sa'yo. Tatay, sumunod ka na, mas maganda. Bigyan mo pa ako ng mga kapatid. Nanan, Busog na ako. ako. Shuang. Tapos na ang lahat, nasa tatay na lang ang bola. Itong si Nanan. Bakit ka nandito? Busog ka na rin? Matalino si Nanan, siguradong sinadya niya yon. Huwag mong isipin. Ibig sabihin, nagtulungan silang dalawa. Para lang magselos ako. Ay. Hindi ko lang inakala ang talino mo pero nahuli ka rin. Alam ko, sa pagkasabi mo, may pake ka pa rin sa akin. Anong pinagtatawa mo? Masaya ka bang nakikita akong nahihiya? Shuang. Ayokong palampasin ulit. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Ayokong ikulong ka ni Nanan. Masyadong makasarili yon. Kahit wala si Nanan. Ganito pa rin ang nararamdaman ko sa'yo. Pero noong 5 taon, totoong nasaktan kita. Talaga bang hindi mo ako pinamumuhian? May galit pero walang put. Kung wala lang. Ang mga gulo-gulo. Dapat ay meron tayo. 5 taon ng saya at pagmamahalan. Pero alam kong wala tayong magagawa. Nagsisisi talaga ako. Nawala ako sa tabi mo noong pinakamadilim mong panahon. At nagsisisi rin ako na namiss ko ang parte ng pagkabata ni Nanan. Hindi mo kasalanan iyon, lahat ay plano ng tadhana. Gusto ko lang malaman ngayon. Mas malaki ba ang guilt mo kaysa pagmamahal mo sa akin? Hindi nagbago ang pagmamahal ko sa'yo, mas lumalim pa nga. Dahil hindi ko kayang kalimutan. Sa 5 taong yon, hindi rin ako nagkaroon ng relasyon. Totoo. Siyempre totoo, kinukutya ako ni Xiaoxin. Sabi niya nagpapanggap lang ako, kailangan ko ba yon? Kung ganoon, dahil sobra kang romantiko. Payag na ako. Oh. Pumayag ka na. Epektibo ba ang plano ninyong dalawa? Sigurado akong 80% ang tsansa nating manalo. Heto na sila. Mukhang kailangan kong lumipat ng pwesto. Ang saya-saya ninyo, may magandang balita ba? Kami. Nagbalikan na kami. Anong sinabi mo? Magpapakasal na kayo? Lola, hindi pa ganun kabilis. Ang ibig kong sabihin, kahit papaano dapat mayroong formal na paghingi ng kamay. Tama. Kahit may seremonya, hindi pa rin ako siguradong pakakasalan ka. Sige, hihingi ako hanggang sa pumayag ka. Ang ganda. Magkasama na ulit si Mama at Papa. Si Nanan ang pinakamasayang bata sa buong mundo. Ginawa mo akong isang taong takas sa batas. Hindi rin kayo magiging masaya. Pupunta kami ngayon sa hacienda. Si Zigu at Shuang ay darating pagkatapos ng trabaho nila. Ako mismo ang pipitas ng prutas, si Nanan. Xiaoming, bakit hindi si Tio ang nagmamaniho? Masama ang pakiramdam ni Tio ngayon, ako muna ang pumali. Pa sa nanay ng bata. Kailangan kong tiisin. Nanay ng bata, anong nangyayari? Tio Xiaoming, may problema ka ba? Wawala. Bakit ang sama ng mukha mo? Siguro hindi ako nakatulog ng maayos.
Kailangan nating iwasan ang kotse ng bodyguard. Huwag kang magulo. May bodyguard pa paglabas, iba talaga ang mayaman. Magkano kaya ang dapat nating hingin? Atlo tayo, dapat hindi bababa sa 100 milyon. Kung hindi, lugi tayo. Alam nyo ba na ang ginagawa ninyo ay labag sa batas? Hindi ba kayo natatakot na makulong? Nandito na tayo. Natatakot pa ba kayo? Ang lakas ng loob ninyo. Naglakas loob kayong kidnapin ang mga tao ng pamilya Lin. Talagang sawa na kayo sa buhay. Nasira lahat ng tracker. Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin sila. Baka si Kiming lang ang may kagagawa nito. Hanapin natin si Xumii, baka may alam siya. Kidnap, talagang kaya niyang gawin yon beses sa ugali niya. Napakalupit at puso ng taong ito hanggang sa puntong. Nawalan na siya ng bait. Sana'y maging tapat ka sa pagsasabi ng lahat ng alam mo. Ilang pangalan lang ang alam ko. Ipatingin ninyo sa pulis. Kung tamang direksyon, sana'y mabawasan ang sentensya ko. CJ, kung totoo ang lahat ng sasabihin mo, kukuha ako ng pinakamagaling na abogado para ayusin ang kaso mo. Kuya, tapos na ba ang usapan? Kailan nila ibibigay ang ransom? Hindi pa kailangan magmadali. Hayaan muna natin silang mag-alala. Ilang taon na akong naglilingkod sa kanya. Bakit ako? Bakit hindi ako ang pinakamahusay na tagapagmana? Bakit hindi mo ako papayagang pakasalan ka? Ang iyong ambisyon ang sumira sa lahat ng ito. Suwang-suwang ang mundong ito. Talagang hindi patas sa akin. Dahil nandito ka na, samahan mo na lang ako. Aray. Dito. Okay ka lang. Diyan ka lang, huwag gagalaw, dalhin na siya. Tara. Okay na. Tingnan natin kung sino ang bumalik. Heto na. Dumating na si Nanay Beer. Sabi ko na nga ba, hindi pwede ang candy kapag nagpapalit ng ngipin. Isang piraso lang, di ba? Tama. Ikaw, masyadong mabait ang ama, nasisira ang anak. Kung alam ko lang na hindi ka mapagkakatiwalaan. Hindi na sana kita napangasawa. Huwag, ako na ang bahala sa kanila. Hindi na kailangan. Aray. Dahil sa hindi mo pagsunod, Anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang. Okay lang ako. Anak ko. Schwang-schwang, buntes Kana. Talagang buntis ka na. Magiging ama na ako.